Muli po, tayo po ay dumako sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. So sariwa pa yung aming pong napag-aaralan kahapon. Hindi namin pwedeng sabihin na kami ay nininirbyos. Okay po, tayo muna ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at napakalaking pribileyo po na kami mag-aral ng inyong banal na salita at higit po doon, daluyan ng iyong banal na salita. Kaya ang aming dalangin at tiling, nawa o Diyos ay ang pangunguna po, Panginoon. Tulungan mo po kami, samahan Panginoon at malaya pong mangusap ang iyong salita sa aming pananambahan ngayong hapon. Salamat o Diyos. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Noong Friday po, umuwi po ako sa bayang Sinilangan ko sa Malasiki, Pangasinan. So nakita ko po, nadaanan ko po yung mga magsasaka na talagang yung palay, yung mga sinasaka nila ay nagbubuntis na yung mga palay. Kaya't yung kanilang pagpapahalaga doon sa kanilang mga pananim, nililinis nila, tinatanggalan nila ng mga insekto na sumisira doon sa kanilang pananim. So, ganun po, hindi po madali po yung buhay ng mga magsasaka, no? Pero kitang-kita mo yung malawak na green talaga yung palayan, napakagandang pagbasdan. At ako po ay galing din sa ganyang buhay ng magsasaka. So, napakahalaga po yung pagpapahalaga nila sa kanilang mga palayan. So, usapin ng pagpapahalaga, ito po ang ating pong pag-aaralan. Pagpapahalaga ni Jesus sa mga taong nakikinig sa Kanya. Dito nagsimula ang pinakadakilang sermon na naipangaral, ang sermon ni Jesus sa bundok. Itinala ito ni Mateo mula Kapitulo 5 hanggang Kapitulo 7 na ating pong binasa po ngayon. Dito'y inilalahad ni Jesus kung paano dapat na mamuhay ang mga tao. Ang pangunahing kinakausap dito ni Jesucristo ay ang kanyang 12 alagad. Gayunman, nakinig din ang ibang tao at sila'y totoong namangha sa kanyang turo. So makikita nyo dyan sa hawak nyong Biblia sa talatang 28. Anong sabi dyan? Sa bandang uli, at nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral. So ibig sabihin, hindi lamang po yung 12 alagad ang nakinig, kundi maraming tao. Gamit dyan ay maraming tao. So, ito po ang ating pong topic, no? Ulitin ko ulit, pagpapahalaga ni Jesus sa mga taong nakikinig sa Kanya. Bagamat hindi natin makita yung salitang pagpapahalaga dito sa binasa natin, pero angat na angat yung pagpapahalaga ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya. Kaya kung nakikinig po tayo ngayon, ay nandun yung pagpapahalaga ng Panginoon. So paano ipinakita ni Jesus ang pagpapahalaga sa mga taong nakikinig sa Kanya? May 3 puntos na pag-aaralan kung paano ipinakita ni Jesus ang pagpapahalaga sa tao na nakikinig sa Kanya. Una, ang pagpapahalaga sa kapwa. Pangalawa, ang pagpapahalaga sa sarili. Ikatlo, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Unang puntos, ang pagpapahalaga sa kapwa. Talatang 1. Sinabi ni Jesus, huwag humatol.
Napansin natin ang pagkakasabi, huwag humatol. Madali naman sigurong intindihin, di ba? Huwag. No? Madalas natin itong ginagamit na salita kung sinasaway natin halimbawa yung ating mga anak, apo, no? Kahit minsan, asawa pa natin nasasabihan natin, ay wag mong gawin. Huwag kang padalos-dalos na magdesisyon. Nagagawa natin yan. Huwag. Huwag humatol. Ibig sabihin, ayaw ni Jesus ang ugaling mapaghatol o humahatol sa kapwa pag papahalaga sa tao ang ipinapakita. Huwag. Ginamit ito ng Diyos noong si Abraham sa Genesis 22, talatang 10 hanggang 12. Tingnan po natin sa ating pong Biblia, no? Sa Genesis chapter 22, so ang sabi niya dito, sa Genesis chapter 22 sa talatang 10, iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. Ang kanyang sinabi, narito ako. Talatang 12. At sa kanya'y sinabi, huwag mong saktan ang bata o gawan man siya ng anumang sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Huwag mong saktan ang bata o gawan man ng masama. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na may nasasaktan. Huwag humatol. Ayaw ni Jesus na humatol tayo sa kapwa. Ayaw ni Jesus na magkakasakitan o mag-away-away ang mga taong nakikinig sa Kanya. Pinoproteksyonan niya ang mga tao na nakikinig sa Kanya. Church, mga kapatid, ipinapakita ni Jesus ang pagpapahalaga sa tao. Huwag humatol. May mga tao kasi na ugali na nila ang humatol sa pagkatao ng iba. Halimbawa, ang taong nakakita sila ng tao, ay taong lansangan yan. Ganyan, SD yan. Yeah, pero mahal namin ang mga SD at yan ang aming isa sa ministeryo dito sa church. Humatol sa pagkatao. Minsan, ay Chinese yung mga yan. Minsan, ay mga Muslim yung mga yan. Humatol sa pagkatao. No? Ay Indiano yung mga yan. So yan, pagkatao, humatol sila. So paano ba nangyayari ang paghatol sa pagkatao o sa kapwa? Paano ba nangyayari? Sinabi rito sa aklat ng Lucas 18, talatang 11, nagbigay si Jesus ng halimbawa ng isang Pariseo na humatol sa maling paraan ng paghatol. Sinabi ng Pariseo, Diyos, nagpapasalamat ako pagkat hindi ako katulad ng ibang tao. Mga magnanakaw, masasama, at mga ngalunya, at tulad ng maniningil ng buwis na ito. Minsan, hindi nga bumubuka yung bibig, pero yung isip, mabilis, gumana, humusga. Sa kanyang pagkakasabi ng ganito, hinahatulan niya ang tagasingil ng buwis sa tabi niya. Huwag humatol. Ang ganitong saloobin na humatol at kumukutya sa iba ay hindi tama, no? Hindi natin dapat gawin ito. Isa pang halimbawa, itong mga kaibigan ni Job, dahil sa pagkakasakit ni Job,
hinatulan siya na nagkasala siya sa Diyos. Job chapter 11, verse 6. Anong sabi ni Sophar? Alamin mo na sinisingil ka ng Diyos ng kulang pa kaysa nararapat sa iyong kasalanan. Grabe sila kung humatol. Nagkasakit lang yung tao, pero kung hatulan nila, ganon kagrabe. So ganyan po ang mga tao minsan. Sa pagkatao sila humahatol. Sabi ni Apostol Pablo sa Roma 14, talatang 4, sino kang humahatol sa alipin ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon, siya ang tatayo o magbubuwal. Subalit siya'y patatayuin sapagkat magagawa ng Panginoon na siya'y humatol. Ang Panginoon lamang ang pwedeng humatol. Roma 14, talatang 10, at ikaw bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Ang ganitong mapanghatol na pagtingin sa iba ay kasalungat sa pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13 verse 4, anong sabi? Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapangmalaki o hambog. Kaya paano ka humahatol? Paano mo nasabing may pag-ibig ka kung humahatol tayo? Unang Korinto 13, talatang 6, hindi ito natutuwa sa masasamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Talatang 7, pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. So, nandun po yung pagiging matiisin. Ngunit may pangalawang uri o klase ng paghatol na tama at kailangan. Anong uri o klase ng tamang paghatol na kailangan? Ito ang paghatol sa lantad o lantaran na paggawa ng isang tao. Kailangan hatulan natin ang kanyang hayag na trabaho o gawain niya o sa mga pananalita niya na hindi tama. Sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta at mga guro. Alam natin ang gawain ng mga bulaan, hayag, gawain, panlilinlang. Kung gayon, kailangan makilala natin ang mga bulaang propeta at ang mga bulaang guro. Talatang 15 diyan sa Kabanata 7. Paano sila makilala? Sagot, kailangan ihambing natin ang kanilang turo sa mga sinasabi ng Biblia. Kung ayon ba sa Biblia, ang kanilang dalang katuruan, at kung labag sa kasulatan, ay yun po ang isang bagay na mali na kailangan hatulan sila sa kanilang mga gawa. Sinabi ni Jesus na makikilala natin sila sa pamamagitan ng sa kanilang bunga, no? Kabanata Mateo 7:16 hanggang 20 po yan. So, isa pong halimbawa sa mga namamahala sa company, no? Halimbawa, may mga kumpanya sila. Kailangan ding humatol sa mga gawain ng mga taong nasasakupan nila. Halimbawa, oras ng trabaho, pero panayang cellphone, no? Nanonood lang pala ng online sabong, mabuti na lang at tumigil na ang online sabong. Ano?
trabaho, natutulog lagi, no? Kailangan ang paghatol ng may-ari o namamahala sa kanila. Kung ang mga hukom ay kailangan maging sila ng magbigay sila ng hatol sa loob ng hukuman sa korte, no? Dahil doon sa ipinaratang na ginawa ng tao, humahatol sila. So tamang paghatol. Gayun din, maging ang mga pinuno ng iglesia ay kailangang magbigay ng disiplina sa kanilang mga miyembro. Gaya ng sinabi sa unang Korinto 5, talatang 3. So sabi niyan, kaya tulad sa isang nasa harapan ninyo, hinahatulan ko na ang gumagawa ng bagay na ito. Sapagkat doon sa Korinto, isipin ninyo, may mga imoralidad na ginagawa ng mga tao na mismong kanyang asawa ng kanyang ama ay kinakasama. So yun po ang mga tamang paghatol o kailangan, no? So gayon man, maging ang mga may kapamahalaan ay dapat na magbigay ng hatol sa ikinikilos lamang ng tao. Bagamat hindi nila malalaman lahat ang tungkol sa kalooban ng taong kanilang hinahatulan at dinidisiplina, ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng ganap at huling hatol sa isang tao. Sapagkat siya lamang ang nakakaalam ng lahat. Sabi doon sa talatang 2 ng binasa natin, Mateo 7, talatang 2, sapagkat sa hatol na iyong ihahatol ay hatulan kayo, at sa panukat na inyong isusukat ay susukatin kayo. So ang Diyos ang humahatol. Ganyan yung pagpapahalaga ni Jesus sa mga nakikinig sa Kanya. Ayaw niya na magkaroon ng mga alitan o awayan, kagatan sa mga nakikinig sa Kanya. Ikalawang puntos tayo, ang pagpapahalaga sa sarili. Sabi rito, ito'y mapapansin natin dito, ito'y nakatukoy sa sarili, no? Sarili natin na bumabasa dito sa talatang 3 hanggang 5. Kaya wag po kayong umalis doon sa inyong hawak na Biblia. Sabi rito, kung ang Biblia na gamit ninyo ay tulad ng salin na hawak ko, mapapansin dito ang talatang 3 hanggang 5, no? Mapapansin ang isahang kausap, no? Sabi talatang 3, sinabi sa pagkakabanggit, bakit mo isahan? Tinutukoy, iyong, gamit niyo mga salita, mo, iyong. Talatang 4, paano mong, iyong, hayaan mong. Sabihin, isahan. May pagkakatawag dito, alam na alam ng mga teacher yan yung ganyang parang single, ganun lang yung So, talatang 5, ikaw. So, ibig sabihin, tayong dalawan, kinakausap lang. Isahan ang tukoy. No? Yan po ay isang pagpapahalaga ng Panginoon sa sarili natin. No? Na sinasabihan tayo, no? Itinutuwid niya tayo, no? Pagtutuwid sa atin, isahan, pagpapahalaga ng Panginoon sa sarili. So, yan po. Tingnan po nyo, pagkakaiba sa ibang talatang 1, gamit na salita, upang hindi kayo, maramihan na, no? Tumutukoy na. Talatang 2, inyong. So, maramihan na yon. Kayo, yung gamit, inyong kayo.
talatang 6, kayo pagtukoy sa maramihan. Kaiba, no? Yung 3 at 5, no? Kaiba yung gamit. Pero pagdating dito sa maramihan na. So, dito natin makikita, no? Ikalawang puntos po natin, may pagpapahalaga sa sarili. Kung may pagpapahalaga ang Panginoon sa ating sarili, no? May mga dapat nating bantayan sa ating sarili. Gaya ng una na dapat bantayan, talatang 3, sabi rito, bakit mo nakikita ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong sariling mata? Isa sa dapat nating bantayan, mata natin. Yang nakikita ang iba, pero ang sarili hindi nakikita. Bantayan ang mata. Baka namamalikmata lang tayo. O baka minamata na natin ang iba. O baka 4 na ang mata, kaya maraming nakikita. May problema sa mata. Mata pobre pala ang problema. No? So, dahil sa pagtingin, dahil sa mata, nakita ni Eva na ay masarap itong kainin. Pumitas siya sa ipinagbabawal. Dahil sa tingin ng mata, si David, no? Nakakita mata ng isang girl na naliligo. Dahil sa mata. No? Kaya nga bantayan ang mata. Isang Eva lang ang binigay sa lalaki. Pero dahil sa mata, nag-iba-eba na. Bantayan ang mata. Diba? Isa lang Eva, pero nagkaiba-iba. Dalawa ng iba. So, ikalawa na dapat nating bantayan sa ating sarili. Talatang 4, sabi rito, o paano mong nasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata, samantalang mayroon troso sa iyong sariling mata? Unang dapat bantayan, mata. Ikalawa na dapat bantayan sa ating sarili, malaki ito bibig. Di ba sabi niyan, masasabi, sabi niya, paano mong masasabi? No? Tinignan ko kasi yung yung sa dictionary ng cellphone. Ano bang English ng bibig? So, nung lumabas yung B, napindot ko. Katapos, isunod ko yung big. Akalain mo ang lumabas, maging malaki. Bibig. Ganun ang lumabas. So, ibig sabihin, bantayan ang bibig. Na minsan, hindi natin namamalayan, nakakasakit na pala ng damdamin yung ating mga bibig. No? Kaya, yung pala yun. Bibig. Big nga naman no? Bibig. Santiago 3, talatang 10 hanggang 12, mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Church, mga kapatid, hindi dapat maging ganito. Bantayan ang bibig.
talatang 1, gamit na salita. Sabi rito, upang hindi kayo, natapos na pala ito. Kung hindi natin bantayan ang ating mga bibig, malaki ang malilikhang hindi maganda. Sa social media, di ba? Makabagong teknolohiya ang gamit ngayon. Di ba? Aywan ko lang, siguro alam nyo na rin ito. Bagong silang na sanggol. In-interview siya. Oy, ngayon, welcome, sabi niya, ngayon, nandito ka na sa mundo. Ay sumagot yung bagong silang na mundo. Oo, sabi niya, pero babalik ako doon kasi nalaman ko, mahirap palang mga magulang ko. Bantayan yung natin, social media. Bakit kanyo? Yung AI, isipin niyo pwede niyang pagsalitain na yung bata, sanggol. Grabe, ang linaw ng pagkakasalita. So yan po, ang isang bagay na sa panahon natin ngayon ay nandyan na yung makabagong teknolohiya na nagsasalita na pwede yung kaboses, yung boses pwede nilang gayahin. So ikatlong dapat nating bantayan sa ating sarili. Talatang 5, sabi, ikaw na mapagpakunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong sariling mata at nang magkagayon, makakakita ka ng malinaw upang maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapatid. Ano ang ikatlong dapat nating bantayan sa ating sarili? Karakter, ugali. Maring sabihin nyo, wala naman dyan yung karakter at ugali. Mapagpaimbabaw, mapagkunwari, hindi ba karakter yan? Hindi ba ugali yan? Mapagpanggap. Kaya ang suma ng total yan ay yung ugali, pag-uugali. Mabigat yan na paratang na ikaw ay mapagpaimbabaw, mapagbalat kayo, yung mga ganyan eh. Mapagkunwari. Yan yung mga ibig sabihin yan. Church, mga kapatid, bantayan ang ating karakter, ang ating pag-uugali. At mababantayan lang natin ang mga nabanggit kung may pagpapahalaga tayo dito sa ikatlong puntos. Dahil kung sarili lang natin, hindi natin kayang bantayan ang mga nabanggit na tatlong dapat bantayan sa ating sarili. Kaya nga sabi ko, yung pagpapahalaga ng Panginoong Hesus sa sarili natin ay talagang itinutuwid tayo. Kaya ano ba itong ikatlong puntos? Ikatlong puntos, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Una, talatang 6, sabi rito, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay at huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa at pagbalingan kayo at lapain. Kanina, pinagkukwentuhan namin, baboy ramo. Sabi, hindi lang ako kumikibo dahil sabi ko, ito na yung Malinaw ang pagpapahalaga o proteksyon ni Jesus sa mga banal na bagay. Talatang 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso, mga banal na gawain, mga espiritual na bagay, gaya ng pagdalo sa pananambahan sa church, espiritual na bagay. Pagdalo sa sama-samang pananalangin, espiritual na bagay. At iba pang gawain sa church, espiritual na bagay lahat.
Ikalawang pinapahalagahan ni Jesus. Kaya makikita natin, huwag ninyong ibigay sa mga aso. Talatang 6, sabi rito, at huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Ano ba itong perlas? May binanggit sa aklat ng Mateo, Kabanata 13, talatang 45 hanggang 46, sabi rito, gayon din naman, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang mangangalakal na naghahanap ng mga magagandang perlas. Talatang 46, at nang makatagpo ng isang mamahaling perlas, ay umalis at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Malalim na pagpapahalaga niya sa perlas. Ito'y salita ng Diyos. Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian, walang itinira sa ari-arian. Ganyan ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Church, mga kapatid, kung nakikilala na natin ang Panginoong Hesukristo, mawala na ang lahat, wag lang ang Diyos sa buhay natin. Marami ang bumabaliwala sa salita ng Diyos. Huwag baliwalain ang salita ng Diyos. Ito ang masakit na marinig, pero matututo tayo. Church, mga kapatid, kung hindi tayo aso o baboy, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Maghapon pananambahan. Ano ba ang ugali ng aso o baboy? Ang tinutukoy kong aso, asong gala, asong kalye. Hindi yung mga asong inaalagaan, pero aso pa rin yang mga yan. Talatang 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay at huwag kayong magtapon ng inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Pansinin ang ugali, no? Baka yurakan nila ang mga ito ng kanilang mga paa. Ibig sabihin, walang halaga sa kanila, okay lang sa kanila, baliwala sa kanila. At sabi rito, pagbalingan kayo at lapain. Masakit pa nito, inaaway pa tayo. No? So yun, ganyan ang pagpapahalaga ni Jesus sa salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, church, mga kapatid, pagpapahalaga sa mga spiritual na bagay, pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Sabi sa Kawikaan 26, talatang 11, tulad ng aso na sa kanyang suka ay bumabalik, gayon ang hangal na sa kanyang kahangalan ay umuulit. Kadiri ang ugaling aso. Sa awit 22, talatang 16, oo, ang mga aso ay nakapaligid sa akin, pinaligiran ako ng isang pangkat ng mga gumagawa ng masama. Binutasan nila ang aking mga kamay at mga paa. Hawig ito sa ginawa nila kay Jesus. Ipinako ang kamay at mga paa. Ugali ng aso, malupit sila. Ugali ng aso, Isaiah 56, talatang 11, sabi,
ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan at sila'y mga pastol na walang pangunawa. Silang lahat ay lumihis sa kanilang sariling daan, bawat isa'y sa kanyang pakinabang hanggang sa kahuli-hulihan. Matatakaw, walang kabusugan, pakinabang lagi ang inuuna, sakim ang ugali ng aso. Ang larawan na sinasabi ni Jesus, huwag ibigay. Ibig sabihin, dapat iwasan ang mga ugali ng aso o baboy. Church, mga kapatid, iwasan, huwag mag-asal aso o mag-asal baboy. Isa sa itinuturing na marumi ang aso. Aklat ng Leviticus, makikita po yan. Sa ikalawang Pedro, talatang 2, kabanata 2, talatang 20 at 22, ang sabi rito sa ikalawang Pedro, sabi rito, ikalawang Pedro, sabi rito sa kabanata 2, 20, simula tayo, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una, sapagkat mas mabuti sa kanila ang hindi nakakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka, at ang babaeng baboy na naugasan na sa paglublob sa putik pa rin. Anong inilalarawan nito? Nakarinig na ng salita ng Panginoon, ayaw pang magbago. Binabalikan pa rin ang bisyo. Huwag mag-asal aso. Paalala lang, huwag sinasabi sa kanila, aso ka pala. Huwag sabihin, baboy ka pala. Huwag sabihin sa kanila. Dapat tayong maging maingat kung sino ang itinuturing nating mga aso at mga baboy. Dapat nating unawain na ang mga aso at baboy na binabanggit dito ay ang mga di mananampalataya, na matigas ang puso at patuloy na sumasalungat sa Diyos. Aral na makikita natin dito na matututunan. Ipalaganap ang ebanghelyo sa lahat. Dahil hindi natin alam kung sino-sino ang pinili ng Diyos. Hindi natin alam yun. Hindi natin yun nakikita sa panlabas niya. So babala, sa mga nakarinig na ng mensaheng ito, huwag patigasin ang puso. Hindi mabasa ang laman ng inyong mga puso, pero nababasa ng Panginoon ang laman ng puso nating lahat.
Tandaan, ang pagpapahalaga ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya. Pinapahalagahan niya maging tayo mismo sa ating sarili. At yung Kanyang pagpapahalaga sa salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, hindi po ito mumurahin na parang ibinabargin lang o ano lang. Ganun niya pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Sa sarili natin, tanungin natin, pinapahalagahan ko ba yung aking kapwa? May pagpapahalaga ba ako sa aking sarili na mayroon akong dapat mga bantayan? Pinapahalagahan ko ba ang salita ng Diyos? Tuwing araw ng linggo, gaano ko ito pinaghahandaan? Ano ang mas mahabang oras ang ibinibigay? Sa mga gadget ba? O yung salita ng Diyos? Sana po, ang mensaheng ito ay patuloy na magbigay sa atin ng lalo nating ikatututo na higit pa nating makilala ang Panginoon. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa ipinaunawa mo sa amin. Tunay po Diyos na aminin namin, Panginoon, na minsan yung pagpapahalaga, nadadaig kami ng mga suliranin sa mga sitwasyon sa buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon. Lagi mo po kaming paalalahanan, gaya po nitong aming pong napag-aralan. O Diyos, napakabuti mo, Diyos. Alam namin na pinapahalagan mo ang church ng CRC. Kailangan namin ang manggagawa, Panginoon, at kahapon lamang po ay maraming mga manggagawa ang natuto at nabuksan at may katapangan ng tumayo dito sa harap ng pulpito para mangaral. Ibig sabihin, sa tagal po ng panahon ng CRC, nandun pa rin pala na kami po ay pinapahalagahan mo, Panginoon. Kaya't salamat, O Diyos, at yung pong amin po, Panginoong, lalong pagmamahal sa iyo, O Diyos, ay lalo pong mag-alab ito, Panginoon. Salamat, salamat. Hindi namin kayang ipaliwanag, O Diyos, sa mga ginagawa mo, Panginoon, sa aming kinabibilangang iglesia, CRC, Panginoon. Maging doon, Panginoon, sa mga iba, Panginoon, na pagdadaos ng gawain sa sumandig, sa kalumpit. Panginoon, kung isang tao lang ang mangunguna, ay hindi kakayanin. Kaya salamat, Panginoon, dahil sa pagpapahalaga mo, ay maraming kalalakihan ang ihahanda mo na tatayong may katapangan dito po sa harap ng pulpito. O Diyos, muli, salamat sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.